Paka, paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. Paka, o karon, ania ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Magasilya sa kamatuuran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga nagagad sa atong pangagamahanan, apan tam-isusab nga muday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong kalibutan, motagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon, nga daw mga alimatok nga nagsupsup sa kuyang sa kinabag-an, alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, apan kakutluan o mga pagtulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka! Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan ng bagang duot nga katauhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang hustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mulaban nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulo sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tay sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuod, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programang tulumanon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma, kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad ragyutaman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa tulumanon nga mudapig sa masa. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mayong udto kaninyong tanan, good afternoon or good noon kaninyong tanan. Welcome diri sa atong pagpanaguban sa tulumanon Paka. Paminawa apil kamatuoran ako na second edition. O hisgot na butas mga butang katalingbanon nga dunay dakong kalambigitan ng kinabagang katawhan. Ikaw ako kitang tanan busa plastari higala. Pakiguban ka namo gikan nining orasa hangtod na sa 1:30. Dini sa aton andang nga tulumanon matagudto ang Paka. Paminawa apil kamatuoran ang kuna. Gibahin na to nis duha ka hugna ang atong programa. Ang unang hugna ang padayon sa pag-uswag Bukidnon. Unang hugna, padayon sa pag-uswag Bukidnon. Madunggan ninyo ang mga balita sa atong probinsya sa Bukidnon. Labi na sa dagan sa pangagamahanan ni Governor Onil Roque, isip siya may atong gobernador karos Bukidnon. Mga prohekto, programa, o uban pa niyang kalihukang opisyal isip gobernador sa atong probinsya sa Bukidnon. O niya ato padayong i-update ang mga kalihukan sa atong kongresista diha sa 4th District, mga kalambuan, prohekto, programa o mga balodnon na iya usab na duso dito sa Kongreso. Mao ni ang atong
first round, unang hugna sa programang Paka, Paminawa Apil Kamatuuran ang kuna. Samtang ang atong ikaduhang hugna, second round, kay gibahin man nato dis duha ka hugna. Ang atong ikaduhang hugna, mga balita, isyu, komentaryo, mo na sa atong second round. Gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radio Paka Studio, lahos dito sa Radio Mano-Mano. Live ta sa Radio Mano-Mano kanunay diri sa atong programa. Lunes nga to sa adlaw nga Biyernes. So Radio Mano-Mano 99.3 sa dial sino mga radyo. Og sa ngalan sa kinatibukang pwersa usab sa Radio Mano-Mano gipanguluhan sa Tag-iya mismo. Kani board member sa atong probinsya sa Bukidnon, Mano-Mano numero 1 Parirene Sintillas. Inabagan usab sa atong program director nga kasamtangan kugihan nga City Councilor diha sa siyudad sa Valencia, Mano-Mano numero 13 Lando Sintillas. Kauban nato sa technical department, sila si Mano-Mano JR Bustamante, kauban usab ni Mano-Mano Giovanni Hilig, Gito Hilig. Og sa transmitter, si Mano-Mano Tatay Binamin Pitugo. Kini si Mano-Mano Jis Vicente at your service, wherever you are. Dapiton kamo namo gikan nining orasa hangtod nas pagkahuman. Dinhi sa atong second edition sa Tulumanon, Paka, Paminawa Apil Kamatuuran ang kuna. Ano ita sa atong first round? Padayon sa pagkuswag Bukidnon. Giagak sa programang Paka, Paminawa Apil Kamatuuran ang kuna. Paminawa Apil Kamatuuran ang kuna. Paka. Tulumanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Sa makausapa, maayong udto ninyong tanan ni ata sa atong first round sa programang Paka, Paminawa Apil Kamatuuran ang kuna. Padayon sa pag-uswag Bukidnon. Oy Bukidnon, kumusta naman? Atong ipadayag din ang mga nahimo sa atong gobernador sa Bukidnon. Pinagi ni Governor Onel Roque. Ang isip siya mo'y atong leader. Siya mo'y atong gobernador sa kasamtangan. Liderato ni Governor Onel Roque nakatudlo na sa mamahimong leader sa IPMR. Aron mo'y mo presentar sa mga lumad diha sa sangguniang panlalawigan. Dito miaging simana nakapili na ning atong gobernador. Si Dato Macayuba Renato Sumbungan. Mao ni ang bag-o nga IPMR representative diha sa sangguniang panlalawigan. Magasalig kami sa liderato ni Dato Macayuba Renato Sumbungan, isip tingog og representante sa atong indigenous peoples. Tungod kaniya, mas mapalig-on pa ang panaghiusa, pagtinabangay og representasyon sa atong komunidad. Kini ang gipasabot ni Governor Onel Roque atol sa pagtuboy niya nining bag-o nga IPMR leader, representative diha sa Gunayang Panlalawigan. So automatic na siya sakop sa SP sa Gunayang Panlalawigan. So board member. Automatic ni board member. Mao ni mensahe ni Governor Onel Roque pinagiusab sa Indigenous Affairs Division sa Provincial Government or
Provincial Governor's Office. Sa Provincial Governor's Office, Indigenous Affairs Division, head nga si Stephanie Melendez, atol kini sa pahigayon nga blessing sa Tulugan Hall nga maoy mamahimong opisina sa Provincial IPMR sugod niadtong Abril 30, 2026. So mao po'y pagbukas, blessing nga gihimo sa bag-ong nahuman nga Tulugan Hall. Nindot ra ba na kay bag-o, no? Bagong building. Diha mag-opisina ang IPMR representative sa Bukidnon. Gipasalamatan usab ni Provincial IPMR Sumbungan ang gihatag nga suporta kaniya labi na ni Governor Onil Roque sanglit ang nasangpit nga gambalay mamahimo usab nga venue kung adunay panagtapok ang mga city, municipal, IPMR ug uban pang mga kalihukan sa tribo. Mapasalabaton kay dako usab ang bagong napili nga IPMR sa sagunay panalawigan kang Governor Roque tungo sa bag-ong building, no? Alang kanilang mga lumad sa lalawigan sa Bukidnon. Mo ni ang bago karon nga IPMR. Wala na to si Kuan ba? Wala na to si Bagani? Ay! Kato si Attorney Liesis ba to? Attorney Liesis man to sa una? So ang nakapuli karon mao na ning bago. Dato Makayuba Renato Sumbungan. So Dato Sumbungan ni siya. Dato Sumbungan. Mao ni bago nga IPMR sa atong lalawigan sa Bukidnon nga nagrepresentar diha sa sangguniang panlalawigan. Ex officio member. Sa mahulog na din ng ex officio member, board member. Pareho ra ni sa ABC Federation President, SK Federation President. Ex officio man, automatic man na sila nga board member. O sila napili nga provincial SK President, provincial ABC President. So, ex officio na automatic miyembro sa guniang panlalawigan, board member. Mao po ning IPMR. Isip siya mga representante sa mga lumad. O kung sa'y sweldo dawaton sa mga board member, kung sa'y benepisyo nga naa sa mga board member, mao po na ilang madawat mga ex officio. Padayon ta sa atong pagbanaguban dire sa atong tulumanon paka paminawa apil kamatuoran ako na. Padayon sa pag-uswag Bukidnon uban pa nga mga kalihukan. Support to Coffee Development Program padayon nga gipalig-on ni Governor Onil Roque. Dito sa Impasugong Bukidnon, padayon gipalig-on ang Provincial Government of Bukidnon or padayon gipalig-on sa Provincial Government sa Bukidnon ang Provincial Coffee Development Program pinagi ni Governor Onil Roque sa pagpaubos sa mga empleyado niini sa duha ka adlaw nga training and hands-on workshop sa coffee production sa tumong nga mapalambo ang industriya sa kape sa probinsya. Gisugdan sa milabay nga buwan sa Marso ang team building activity aging suporta sa Coffee Development Program sa Provincial Government sa Bukidnon. Unang batch ang Provincial Budget Office. Nagsunod ang Provincial Human Resource Management Office. Gisundan sa Provincial Accounting Office o ang ikaapat ang Provincial Governor's Office uban usab ang Provincial Administrator's Office. Kini usa ka inisyatiba ni Governor Onil Roque nga nagtinguha dili lang pagpalambo sa ekonomiya kundi pagpalig-on usab sa sustainable agriculture and development protection.
Doon ay report ani si Fredelyn Ragandang, ang usa sa mga personahe o reporter diha sa atong Provincial Information Office. So atong paminawon si Fredelyn Ragandang. Fred? Okay. Karon ang Provincial Government of Bukidnon sa pagpaligon sa Coffee Development Program ug ning higayuna gilambigit ang mga kawani ug karon sila ang batch 4 nga gipaubos sa coffee production. Bukidnon Coffee Roadmap! Padayong gipalig-on sa Provincial Government of Bukidnon ang Provincial Coffee Development Program pinaagi sa pagpaubos sa mga empleyado diha sa matag opisina sa pangagamhanang provincial sa training and hands-on workshop sa coffee production. Ang team building karon nato suporta ni sa project sa provincial government nga coffee project para tanan makabalo ug unsa ang atong project sa province. Sa tumo nga mapalambo ang industriya sa kape sa Team probinsya, gisugdan sa milabayng bulan sa Marso ang team building activity agig suporta sa coffee development program sa PGB. Unsa ni nga stage diri Sir Noel? Kani is proning, nag-proning sila ma'am. Unsay mo natunaan sa pruning attorney yan? Ang i-prune mo katong pasaka dili katong palateral. Yeah! Aha. Tito! Tento. Ning higayuna, ang Provincial Governor's Office ug ang Provincial Administrator's Office mao'y miapil sa maong programa nga gipangunahan mismo ni Governor Rogelio Nil P. Roque. Aha. Sila trabaho, ako tigluto. Uy, Team building. tigluto ha. Tanan ang makatarog ng kape. But sa coffee, makita nila ang value sa team, no? Kung dili magkinabangay, no? Kung dili successful ang Apil mang Governor's Office. Diri po ng team building, no? Makaron sila dito nagbaging, no? Ako nagpreparar og paniod to, Aha. diba? Team man siya, so, para dili sila gutomon, preparar gid ako sila paniod to. So, makupan sila dito niya. So, pag-abot nila din. Ni anasan ning wakwak. Sakyan na sa komersyal. Joker po na si Governor Roque, siya may tigluto ba? Sila katrabaho dito, siya may tigluto. Balikan ta. Okay, diba? Busog yapon sila. Apil sa training, ang sakto nga pagtanom ug pag-atiman sa kape, ingon man ang sustainable nga mga pamaagi sa produksyon. Sila gitudloan usab sa coffee management, lakip na ang pest control and harvesting techniques aron masiguro ang taas nga kalidad sa ani. Uy, marina Ang aktibong partisipasyon sa mga empleyado, usa ka paagi aron mas Kadali lang, high-tech kayo ang ilang gamit sa pananom sa kape kay barinahan ang yuta ba? Dili na ka magkalot-kalot pa. Hitsas gides mga kahimana ning programa ni Governor Onil Roque. Kining Provincial Coffee Development Program or Provincial Coffee Development Project. High-tech, no? Dili na magkalot-kalot pa sa bara, sundang kabitol niya para tamnan ni mo kape. Barinahan ang yuta. Kuya, usab ba? Sige. sabtan ug masuportahan ang coffee industry gikan sa grassroots level. Kini usa ka inisyatiba nga nagtinguha dili lang sa pagpalambo sa ekonomiya kundi pagpalig-on usab sa sustainable agriculture and environmental protection. Team 4. Naana sila karon sa pagtanom og kahoy. Aha. Nahuman na sila ganina buntag sa ilahang coffee production hands-on Replanting na sa training pinaagi sa Provincial Agriculture Office. Manlokel. So kami unom ang mag-asita inyo, ako si Gumertin Bunga Kubol from Benro. Karon niya mo din yung mag-replanting. Pinaagi niini nga panaghiusa og pagtinabangay, ginapaabot nga mas daghan ang maengganyo sa coffee farming ug mahimong kabahin sa padayong kalambuan sa Bukidnon. Okay. Mababawasan lang po yung Mato mga igala. Salamat kayo Fredelyn Ragandang sa imong report. Gikan sa atong Provincial Information Office.
Kuang yun, no? Nagkahiyo sa team building. Sa ngalan nga team building. Ang gobernador mismo nagpaubos, siya tigluto, siya tigsugba ito mga karne ba, kaya nagsugba sila para panihod to. Makita na sa video. Makita sa video nga barbecue ang atong gobernador, siya tigluto, niya, ang mga kauban niya sa Provincial Governor's Office o uban pang mga department, mo'y nananom para pag-abot sa ting paniud to, makakaon o kuno dahil sila. Ready ng paniud to. Ang tig-ready sa kaon, ang gobernador. Haya-haya kayo, no? Espesyal ka ng ilang tigluto kay gobernador sa Bukidnon. 20 pesos ka bugas. Para na punis balay-balay. Adios. Niya nas balay-balay po naka-schedule ang bigas ni Marcos. Bigas ng Pangulo. Kano sa man humana? Ay, humana man di ay. Dito pang Abril 29, 2026. Tong niagi dito sila sa Sumilaw. Karon diri na pod sa katong miagi, no? Sa Sumilaw, unya gisundan na yung sa balay-balay. Natong Abril 29. 20 pesos nga kilos bugas. Gihatag nga barato tabang sa mga vulnerable sector sa balay-balay. Gikuan po ni. Usapos nagdasig nini ang mayor sa balay-balay. Mayor Jiwarin Pamilyaran. Malamposon gilusad natong Abril 29, 2026 sa Kadiwa Trading Post, Barangay 9, ang unang hugna sa 20 pesos nga kilos bugas. Usa ka subsidized nga inisyatiba nga nagtugot sa mga benepisyaryo sa pagpalit og usa ka kilo sa bugas sa kantidad nga 20 pesos lamang. Tumong sa programa ang pagtabang sa mga kabos og vulnerable nga mga sector. Pinagi kini sa paghatag og barato og accessible nga pagkaon. Ang mga programa gipunduhan sa national government pinagi sa Department of Agriculture og Food Terminal Incorporated. Samtang ang Department of Labor and Employment pinagi usab sa tupad mao'y mitabang sa labor component nga maimplementar. Gipangunahan ang kalihukan sa City Agriculture Office isip Kadiwa Technical Working Group co-chairperson uban usab ang City Economic Enterprise Development and Management Office isip Kadiwa Focal. Kauban ang City Mayor's Office pinagi ni Mayor J. Warren Pamilyaran, Business Permits and Licensing Division CMO BPLD, Department of Social Welfare and Development, Persons with Disability Affairs Office, PDEO, og Office for Senior Citizens Affairs, USCA. Mokabat nga to sa 1,500 ka individual ang nakabenepisyo. Apil na ang mga driver sa motorila, solo parents, senior citizens, 4Ps beneficiaries, person with disability, og mga mag-uma. Tungod kay limitado ang alokasyon nga 15,000 kilos sa unang batch, gi-prioridad ang hustong pagpili sa mga beneficiaryo aron masiguro nga makaabot ang programa sa labing nanginhanglan. Ang mga kwalipikadong individual giila o girehistro pinagi kini sa mga nagkadaiyang opisina aron masiguro ang hapsay og patas nga pagpangapod-apod. Apil sa gi-priority sa City Agriculture Office sa Malaybalay alang sa unang batch ang 200 ka mga mag-uma sa mais o high value commercial crops gikan sa kapin 16,000 karehistradong mag-uma sa syudad. Kini sila adunay uma nga 0.5 hectares paubos. Walay laing tinubdan sa kita o rehistrado sa registry system for basic sectors in agriculture. Gikuha sila gikan sa mga barangay nga duol sa maong dapit. Samas barangay Patpat, Kalasungay, Sumpong, Kanayan, Kasisang, San Jose, Lagitas ug barangay Jess aron mas mapadali ang distribution. Gipasalamatan usab ang pag-support
sa City Mayor, pinagi ni City Mayor Warren Pabiliaran, nga naghatag og pondo alang sa pagpalit sa mga eco bags nga mao'y gigamit sa paghatag sa bugas ngadto sa mga benepisyaryo. Sa iyang pahayag si City Agriculture Engineer Richard Leono may pasabot nga ang bugas nga gipaghatag gikan sa National Food Authority og lokal nga produksyon nga dunay edad nga 0 hangtod 3 kabuwan gikan sa pag-ani sa palay. Amay ni kay new stock din new stocks dili to tag duha ka tuig na pundo na. Gipasiog na usab niya ang listahan sa mga benepisyaryo aron dili magbalik-balik aron mas daghan pa ang makabenepisyo sa sunod nga batch. Sumala sa City Agriculture Office, ang mga sakop sa vulnerable sector maghimong makapalit og hangtod 30 kilos nga bugas matagbuan nga limitado sa 10 kilos matag transaksyon. Pwede ka makapalit hangtod 30 kilos sud sa kabuan, pero kada palit nimo 10 kilos lang imong paliton. Okay rasab. Kinahanglan katulog ka mapalit sa kabuan para makuha nimo ng 30 kilos kada buwan. Samtang ang mga mag-uuma mahimo makapalit hangtod sa 50 ka kilo sulod sa 5 ka bulan. Sus, 5 ka buwan po ng usa ka sako. Kaya ka moabot ka ng 5 ka buwan habhabon sa mga farmer. Ang kanang usa ka sako, 50 kilos usa ka sako. Di ra na igoy sa 5 ka buwan. Samtang sa pikas bahin gipadayag sa usa ka konsyal, pamulitika na di nato ni sigutan ng konsyal. Naglaom usab ang mga opisyalis sa malay-balay sa mga inisyatiba aron mas daghan pa ang matabang og matabangan sa maabot ang 20 kilos kada 20 pesos kada kilo sa bugas kon 20 rice program usa ka konkretong lakang sa lokal nga pangagamanan aron mapagaan ang palasunon sa mga pamilya ug mapalambo ang food accessibility ug social welfare sa komunidad. Wala na to apila ng alas politiko, ng alas konsyalas. Nga po'y ngalas konsyal, paplaging-plaging. Okay ra ng mayor kay mayorman. Okay ra ng mayor Pabiliaran kay mayorman. Pero magsingit-singit pag ini konsyal, magpaminsyon. Muna giingon sa mga Cebuano, wa gabae. Sa pikas nga bahin dito sa Libuna, Bukidnon, gilusad niya itong Abril 30, 2026 ang ikaduhang implementasyon sa tag 20 pesos nga kilos bugas. Uy, kalukop na nis Bukidnon di karon ang kadiwa ni Marcos, kadiwa sa Pangulo. Kalukop na. Tag 20 pesos nga bugas dito naghihimo sa Municipal Gymnasium sa lungsod sa Libuna. Giabisuhan ang tanang kwalifikadong sektor nga pagadalon ang mga kinahanglan nga mga dokumento. Mana man dito piagi pizza 30 ni sila pod ang schedule dito. Tuniagin pizza 30 sa Abril. Ang pagbaliga nila dito sa 20 pesos nga kilo nga bugas ni Marcos. Ang 20 pesos matag kilo sa bugas nga programa usa sa mga prioridad nga lakang sa nasyonal nga pangagamanan nga gikanaog sa lungsod isip tubag sa pagtaas sa presyo sa mga batakang palaliton. Ilabi na sa bugas og sa epekto sa krisis sa krudo. Uban ang tumong nga mapagaan ang kahimtang sa matag pamilya sa lungsod. Mapagaan sinong kagaral.
Dapat wa ninyo piliat, patas tanan. Anong vulnerable ramay, pwede makapalit ang inyong 20 pesos ka kilo. Kaya ngano, limitado ra. Labon bitog mga watts kwartas gobyerno kay minalita. Walay limit. Una pagpahatag sa bugas katurang mga vulnerable. May mo laparuhon sa itong mga hangin ba? Maigo, punta mo sa itong mga hangin. Labi na yun itong paldo-paldo sa minalita nga kwarta. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Anita sa kalihukan sa 4th District sa atong lalawigan sa Bukidnon, pinag-usab ni Congresswoman Larnie Roque, isip siya may atong representante sa Kongreso diha sa 4th District. So atong subayon usab ang mga kalihukan niya, labi na ang iyang mga proyekto, kini paghingusog bitaw niya sa kuan, paghingusog niya sa mga infrastructure project diha sa mga kabarangayan nga sulod sa iyang jurisdiction. Usapon ni gitutukan ni Congresswoman Larnie Roque. To the March of 2026, you have proven that, kato ni mga estudyante, nga nakadawat sa katong tabok nga educational assistance, no? Congratulate po ni sa buhatan ni Congresswoman Larnie Roque. So, usama po ni sa programa nga iyang gihingusgan. O niya sa mga balaod nun, sab nga naluso ni Congresswoman Larnie Roque dito sa Kongreso, padayon nga iyan yung iyan yung monitor, ug mabakante lang ang Kongreso ba? Aron may sigutan na kining mga napinding ang mga balaod nun. Saan magon ang ilang gi-priority karon dito, ang kinimang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Mo man gi-priority karon sa Congress. Mo na nabitin kining mga balaod nun ba? Nga naduso dito, nabitin ang pagdungog. Og mabakante naman ni sila kay ila naman ang isaka sa Senado kining ilang nabisihan kunuhay nga impeachment complaint. Ila namang gi-final na to niaging mga adlaw nga ila nang iduso sa plenary o niya human kini mabutuhan sa plenary sa Kongreso, makuha magikuno ang 1/3 nga vote ani. So mapasakan nila ni dito sa Senado, bakante na sila. Ayha na dahil tingali matuki kining mga balaod nun nga napinding karon dito. Pag-usas gitutukan po nini ni Congresswoman Larnie Roque nga maatiman katong mga daduso niya nga mga balaod nun kay makahatag itong tabang sa mga katawhan unang-una diri sa atong probinsya sa Bukidnon, labi na gyud diha sa Distrito 4 nga mo'y iyang gilagaran. Sama ni atong paningkamot niya nga mabutangan og TESDA Training School ang lungsod sa Pangantukan o ang lungsod sa Kalilangan. TESDA Training School, tinguha niya nga mabutangan o kanang buhatan sa TESDA o tulunghaan Training School aron nga kanang mga lumulupyo labi na sa mga kabatanunan nga naa diha sa Kalilangan o Pangantukan, dili na mahasol pa, di na mo gasto pa para mo eskwela og kurso sa TESDA sa Valencia. Layo naman, pliti-pliti na pod. Kaysa mabutangan sila o kaugalingon nila diha sa ilang mga munisipyo, sayo na dayon ang
eskwela nila. Sayo na ang inunta pag kabot nila kung unsa may kabuto nila nga kurso o kahibaw diha sa itudlo usab nga mga mugbo nga technical course sa TESDA. Mao na importante kayo ang maong balon nun pod. Naduso na din ni Congresswoman Lani Roque dito sa Congress. Ikaduha po dayon kining pagbutang og mga national high schools sa tulo ka mga barangay, ang Baguntaas, ang Kahapunan o kining San Carlos. Mao ni nga mga barangay ang gitinguha po ni Congresswoman Lani Roque nga mabutangan og national high schools. Importante mo po kay luoy kay mga estudyante makahuman sa elementary aning nasangpit nga mga barangay, diha pa mo eskwela sa diha pa sila mag high school sa sentro sa Valencia. Mo gasto na sa plite ang uban maggastos boarding house. High school pa gani, boarding house na. Mo nang hassle para sa mga kinikanan. Whereas kung na sila kaugalingon ng national high school, diha silang barangay sayo na og daghan na ang maka-avail, daghan na ang madasig sa pag tungha sa high school. Okay, kung wa go eskwelahan nga high school diha sa barangay, niya layo ang eskwelahan to ra sentro, ang ubang estudyante pag graduate nila sa grade 6, wala na. Labi pag wa kayo ika-afford ng ginikanan sa galastuhan pa eskwelahon nila diha sa sentro, kinahanglan pag plite, kinahanglan pag allowance, kinahanglan pa mag-abang sa boarding house, ang kadaghanan sa mga kinikanan nga igo-igo rin yung income, pending. Ay lang sa day. Kung lang sa dong, pahuay lang sa ka, alang sa padayon sa high school kay walang-wala magita karon. Ang high school to naman sa layo. So, ang ubang estudyante, ganahan punta mag-high school, di na mamakaya sa ginikanan, muna makahuna-huna na lang minyo. Minyo na lang kong sayo, High school pa, magminyo na lang kay may choice. Labi pa sa mga babae, para na ay mabuhi nila. O sa mga lalaki po, para na po sila ikauban. Di na makahunaw og padayon tungod sa kalayo sa eskwelahan. Mao nga dakog tabang kining gitinguha ni Congresswoman Lani Roque nga mabutangan og high school nga tulungaan kining maong mga barangay. Kahapunan, Baguntaas, og ang San Carlos. Kay kini, dugay-dugay na po gipangandoy nis katawhan nga kabutangan og tulunghaan ang nasangpit nga mga barangay. So, human ani, lahi na po dayon ang tinguhaon ni Congresswoman Lani Roque, lahi na po dayon ang iyang tingwaon ubang mga barangay nga nagkinahanglan sab. Sa mo ni nga og maaprubahan kini sa Congress, okay no niya kayo. Sayo na sa mga estudyante. Kaya na naman silang tugkaran ng ilang mga eskwelahan. O sanay sa iyang paningkamutan gyud. Og di na mabisi kining Congress, madungog na kini nga mga balod nun. 19 ni ka mga balod nun, daghan Nadaduso na ni Congresswoman Lani Roque dito sa Congress. Gawas ani mga eskwelahan, katupod ang uban niya nga mga paningkamot nga ang Bukidnon madugangan og ikalima nga district. Usa po na sa gitutukan niya kay nindot man og madugangan og distrito ang Bukidnon para madugangan ang income ba in terms of projects. Kay lahi naman unya ang i-allocate sa national, gikas national sa lahi na usab nga distrito nga mabuo. Usa po siyang gipaningkamutan base sa House Bill nga iyang giduso dito sa Congress number 02550, kining redistricting gikan sa current o kasamtangan nga upat ka distrito sa Bukidnon, dugangan kini og usa dugangan og usa
aron nga maghimong 5 ka distrito na. 5 ka legislative districts. So doon na unya tayo 5 ka congressman elect unya kung mabuo ang makaduga nga distrito. Naaman tayo na dugang karon nga congressman or representante dito sa kongreso pero party list man na o dili man na kuang gyud district congressman. Party list kining sa saan saan ang party list ni Arlene Ayon? Si Arlene Ayon mo yung nakadugang. Nahimong 5 pero dili man na district nga congressman. Party list raman ang iya. Ang iyang kuan ana nationwide mo pod ang iyang alagaran ana kay party list man na. So di gyud kay masaligan. Lahi gyud tong madugang nga distrito kay ang congressman nga mapili mututok ra gyud anang iyang distrito. Di na mo atos lain anang iyang distrito ra. Gani as Bukidnon masud ikalima unya nga district. Usapon na sa gitinguha ni Congresswoman Laarne Roque. Mao ni ang atong unang hugda sa atong pagpanaguban sa tulumanon pagka paminawa apil ka matuoran ako na. Dinihila sa tataman sa atong first round o ato ta sa atong second round. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Niyata sa atong ikaduhang hugna sa programang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna. Sa tanan, may hapon ninyo. Sa makausa pa. Kining atong second round, gidalit ka ninyo. Gikan deres atong Radio Paka Studio, lahos diha sa mga lahos diha sa usalamang estasyon ang hook up sa atong udto. Malitog na ko usahay ang mga kayang buntag na to ang atong morning edition sa Paka, 5 ka estasyon ang nag-connect. So live ta sa 5 ka estasyon kana buntag na to nga programa. Ang kining udto usa ka estasyon ang Mano-Mano, Radio Mano-Mano sa Valencia. Pero pinaminaw sa mga estasyon. So live direkta dito sa Radio Mano-Mano. O niya kining atong second round, ang atong isgutan dire, mga balita, isyu o komentaryo. Maunay atong gitagan-an. Unsay mga nagunang balita sa atong palibot nining mga orasa o nining mga adlaw o unsa po'y mga nagunang kalambuan kung naamang galing nagunang mga isyu usab sa atong palibot. Unsa man kining kasong kiatubang ni Jason Sa. Napriso si Jason Sa, napriso. Ipasakaan man ni kaso cyber libel sa Malacañang. Kay siya mo'y gidudahan, siya gitumbok nga nagsabwag og fake news. Bahin atong panglawas presidente ba? Ginakop sa NBI si Sonsa gabi sa Pizza 30 sa Abril. So, doon ay panikamot sa iyang mga abogado kay non-billable ang nabutang sa warrant of arrest. Wala tinga iyang mga abogado nga nung non-billable man nga cyber libel is billable. Kana nga kaso. Mali nga maningkamot ko no ang abogado si Attorney Mark Tolentino, mamayang abogado nga ma-fight kini nila nga puntuha. Nga mahimong billable. Dili sila ka proseso karon. Ang pagdakop ni Jason Sa
nakatiming pag yun to nga gabi sa Huwebes. O niya pagka Biyernes, holiday kay kuan man to. Labor Day man to. So walay processing. Pagka Sabado, walay opisina. Pagka Domingo, walay opisina. Hangtod karong mga panahon na, posible siguro nga nakapiyansa na. Na fight na tingali ni siyang abogado. Kay di ko nun palabyon sa dili ko nun palabyon sa Malacañang kay dili maayo mosabuag kuno o kanang bakak nga balita nga makadaot sa imong isikataw. Okay ra mosabuag og balita nga bakak basta kay di makaguba sa personalidad, di makaguba sa kredibilidad sa tao. Okay ra mosabog og balita basta kay dili makadaot sa imong isikataw. O sa example ana, katong pagbalita ni President Marcos nga dadakpan na si Saldico dito sa Czech Republic. Fake news man ito, di man tinuod. Okay lang kuno to. Okay ra to, mahalag fake news basta kay dili makaguba sa kredibilidad sa tao. Ang maguba, ang dalunggan ras na minaw. Ang dalunggan og matara sa nananaog na minaw sa maong gibalita ni President Marcos. Siya magyud ang una-unang nagbalita adto. Nga nadakpan na si Saldico tuwa dito sa Czech Republic. So kuhaon na ni sa gobyerno dito karong sunod semana para madala diri sa Pilipinas. Good news. Arrested nahuli. Nahuli ang pulong nga iyang gibuhian. Daw may karon pag-check dito sa Department of Justice, di man ditino, doa may Saldico dito nadakpan. Unsag bawi ni Ate Claire, mo man yung kuan, tarotot ni Marcos man si Ate Claire. Hindi naman sinabi ni President Marcos na naaresto. Ang salitang ginamit niya ay nahuli. Iba ang nahuli kaysa naaresto. Perting gubuta sa social media, mga abogado, nagawa sa hunahuna sa mga abogado o sa mga eksperto anang mga words. Des dictionary ba? Panggawas, grabing panggawas sa mga reaksyon. Hagas, ang nahuli, o imong inilison, arrested. Nahuli. Laing in English na trap. Na-trap. Na di man kung si kuan ang pangutanon o kung pa-explainon si Ate Claire, Auntie Claire kay lahi ang meaning sa nahuli, lahi pod ang arrested. Muna naglami ang mga reaksyon. Oy, God noon, Sir Jess, naminaw mo sa imong programa karon dire sa Batangan, Valencia City. Hulat mi sir, basig na kay hatag nga tiyam-tiyam, among lingaw-lingaw lang, piso-piso. Gikan ni 2686. Hiring-hiring na po ni. Wa man tayo hiring-hiring dire. Wa naman tumuhatag daw kong amigo. Itong sa PCSO. Wa na, hadlok siguro to kay gibulgar ba itong Rafi Tulfo. Gibulgar ni Rafi Tulfo sa Senate katong giingon nga anomalya sa PCSO. Pero wa pod abtig sa kabuwan nahuhunong. Na-stop hangtod karon, wala. Wa matuki-tuki, wa maduki-duki. Na magduda mga tao, wa baka mapaldo-paldo na si. Kasi nagkatiyam-tiyam.
So, sige lang, kay kung naay kuan na, ato raman ihatag sa inyo na galing ang kuan. Na galing muhatag o katong akong amigo. Sa pikas bahin doon na po'y gipatay oh. Sa man gipatay ba ni? Pagpamusil, sus. Riding in tandem sa pagpamusil sa Sheriff Agwak dito ni sa Maguindanao del Sur. Mga babae pagyod, usa ang patay tulo ang samaron sa usa ka shop sa Sheriff Agwak. Naong sa suspect gipakita nas publiko, usa ang patay samtang tulo ang nasamdan human sa nitabo nga pagpamusil sa suspitsado nga riding in tandem sulod sa tindahan sa mga pisa sa motorsiklo sa Sheriff Agwak, Maguindanao del Sur niadtong Abril 30, 2026. Sa official nga report sa Maguindanao del Sur PNP, nahitabo ang insidente sa Pitch Bike Motor Parts diin kalit lang gipamusil sa armadong suspect ang upat ka mga biktima o sa kanila namatay diha-diha samtang ang tulo na ngasamdan dali gidakini sa Bangsamoro Hospital alang sa hinanali nga medikasyon. Nakuha sa kapulisan gikan sa crime scene ang 14 ka basyo sa bala nga gituho ang 9mm pistol. Adunay CCTV footage o mga hulagway nga nagpakita sa mga naong sa mga suspitsado nga gipahibalo sa kapulisan alang sa dali nga pag-ila. Kasamtangan nagpahigayo na usab og hot pursuit operation ang mga operatiba human masayri nga nanagan ang mga suspect padulong sa direksyon sa Sheriff Agwak Rotunda. Gawas sa paggukod, gihingusgan usab ang intelligence monitoring aron makakuha og dugang informasyon sa nahimutangan sa mga suspitsado. Dungan sa pag-release sa mga hulagway sa mga suspect, nanawagan usab ang kapulisan sa bisan kinsa nga doon na informasyon nga makig-alayon sa ilang buhatan. Sa mani ang nahitabo mura magbabae ning angkas. Kuya wag no? Mo ni ang kwan? Hulagway posibleng makahatag og violenting reaksyon. Mo ni gipakita sa footage? Picture no? Picture? Babae man? Babae ang porma sa lawas ba? Pero nagtabo ni siya siyang naong. Ang iyang jacket na hood. Muna ang iyang gitabon siyang dagway. Unya kini nag-drive sa single motor. Ang iyang jacket pataas niya ba? Para matabunan iyang naong. Unya nagkalo og itom. Murag yung babae din ko, ano? Ang niangkas. Murag yung babae tanaw ni mo. Ang iyang panglawas ba? Sige. Muna sila ang kalit danulod sa tindahan sa motor. Mga shop sa motor. Ang mga pisa. Grabe, no? Maguindanao del Sur, hinoon, dili katingadaan. Dili katingadaan ang Maguindanao og patay ang hisgutan. Maghilak ang simana og way pinusilay dito sa Maguindanao. Daghan magoy mga trigger happy dito. O niya mga tao dito marag wa may mo question og mada silang armas. Wa kay mo question ba? Dili stricto ang pagdakop siguro dito, no? Marag dili stricto tingali ang pagdakop dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa dunay armas nga tao. Kaya kung stricto pa, dili na sila basta-basta makahupot og armas. Kasi gani mga gagamay bata na mga armas. Kini mga DC nga mga batanon.
Padayon ta sa atong pagpanaguban dito sa atong tulumanon, paka paminawa apil kamatuoran ako na sa dugang pang mga kasayuran, dugang pang mga informasyon nga atong tagas pagtagad dinhi sa atong tulumanon. Dunay usa ka driver sa motorsiklo na angol kini human nabanggaan og van dito ni Don Carlos, Bukidnon nahitabo. Usa ka 57 anyos nga lalaki nabanggaan sa iyang gimaneho nga single motor. Usa ka van ang may bangga kaniya sa may Purok 5 Don Carlos Sur sa Don Carlos. Nahitabo ni atong Abril 30, 2026, alas 7:30 sa buntag. Sumala sa report na ilhan ang biktima nga driver sa XRM motorcycle og lumulupyo sa Purok 6 Poblasyon Norte sa nasampit gihapon nga munisipyo. Sumala pa wa kini gihuptan nga driver's license. Adios. Og walay gikapakita nga ORCR sa gimaneho nga motorsiklo. Pagkaluoy ba? Sa man ni makwits ka ni? Ha? Nabanggaan siya og van. O na di po kay siya makapangingusog og reklamo kay ang nag-drive way lisensya. O niyang iyang motor nga gidrivean, wa po'y rehistro. Agoy. Pareho sila kolorom. Kolorom ang nag-drive, kolorom sab ang gisakyan kay way rehistro. Sa laing sakyanan nga nalambigit mawang usa ka Nissan van. Gipanag-iya kini sa gipanag-iyahan o gimaneho mismo sa usa ka 51 anyos. Lumulupyo sa barangay San Nicolas. Dito gyapon ning napita. Sa inisyal ng investigasyon nasaran nga ang motorsiklo padulong sa kasadpan nga bahin. Ang van nagabiyahe padulong sa amihanan. Pagabot sa maong intersection dool kini sa Doctors Hospital. Don Carlos, no? Kanang crossing. Aksidente nabanggaan sa van ang motorsiklo. Tungod sa kusog nga impact, naguba ang duha ka sakyanan. Sani? Nagguba ang duha ka sakyanan. Og daling gidala ang driver sa motorsiklo sa Bukidnon Provincial Hospital sa Baramag alang sa intensyon medical. Ang driver sa van gidala usab sa Don Carlos Municipal Police Station alang sa dugang nga investigasyon. Pagkakaroon ang duha ka sakyanan naas kustodiya sa kapulisan. Di madanig sabot-sabot ba kayo? Depende yun kapangusugan yung kuwan. Ang driver sa single motor o ang motor, di yun makapangusugan eh. Kay wa may lisensya din na nag-drive. Wala po'y rehistro ang motor nga yung drivean, pastilan. Munay lesson learn, ha? Magmaneho ganin mo sakyanan, kinala nagi mo'y lisensya, na mo'y driver's license. O na kanang inyong gimaneho nga sakyanan, na po na'y rehistro. Kung kanang girehistro, kanang inyong sakyanan nga gidrivean, kung narehistro na bulan sa Abril, na-expire na ito nakalabay nga Abril 30, walay problema. Dili ka ma-charge anak nga driving without registration sa imong sakyanan. Ka-expire naman, ha? O, walay problema kay doon na extension ang LTO karon sa mga sakyanan nga mulapas na sa bulan ang kanang expire na ba? Ang rehistro. 3 ka buwan ang gihatag karon sa LTO. Extended. Pananglitan ang imong sakyanan, ang imong rehistro sa imong sakyanan, kutubra sa Abril 30, expired na, pag-abot sa bulan sa Mayo, ayaw kabalaka kay extended og 3 ka buwan kanang imong rehistro. Gikan sa bulan sa Abril, hangtod sa Hunyo. So, walay dakop, og dakpon ka na, dili ka isyuhan og ticket, kay nihatag pabor karon ang LTO pinagiusab sa mando ni President Marcos nga hatagan og inunta lugar Consuelo. Consuelo di Bobo ba ni or si tawag ani?
Nagaag-pabor kato mga nalagayag sakyanan, inunta na lang. Nga mo expire na ang ilang rehistro. Apil ang driver's license. Apil ang mong lisensya kung mo expire, butanta, nag-birthday ka sa Abril 30. Mo expire ang imong lisensya sa Abril 30. Dili kadakpon, extended gyapon ang driver's license tulo ka buwan. Mo ni gihatag nga pabor ni Marcos ngadto sa mga nadagyag sakyanan o ngadto sa mga drivers. So, wa na ikwidaw. Pwede na padaganon, pwede magpadagadagan kag sakyanan kung expire na. Basta sa Abril nga bulan sugod ha, dili pod pwede katong expire na pila ka tuig. Wa nimo sukan giparenew ka ng rehistro sa imong sakyanan unya i-avail, dili na appeal. Ang ma-appeal lang sa extension 3 months katong expire sa Abril nga mga pitsa. Abril nga mga buwan ani 2026. Mora to'y ma-appeal gikas pitsa 1 hangtod sa dili 30 maginataman. Abril 30 mo expire. Katura mo pwede maka-avail sa 3 months extension. Pero kanang imong sakyanan, wa nimo gipabungol-bungulan, gipaumok-umok ka ra, wa nimo na gipa-renew ang rehistro before pa sa Abril, ato pang Enero, wa nimo gi-renew, ato pang tuig, wa nimo gi-renew, dili na siya appeal ha sa extension nga 3 months. Kadtong mga rehistrado ba nga sakyanan o lisensyado nga mga tao nga mo-expire ang ilang lisensya, mo-expire ang ilang rehistro sa Abril 30, mora to'y maka-avail sa 3 months extension. Okay, so kini nabanggas Don Carlos, di po ta makaingon ani nga renewhonon iyang lisensya. Di ta kaingon ani nga renewhonon iyang lisensya kay di man. Wa may lisensya gyud ang giingos mga pulis. Sa ato pa wala lisensya ang driver o niya ang rehistro po sa sakyanan po, duwa po kuno rehistro. Mo ni nga walay ko ani. Dili ni ma-charge sa 3 months extension. Kay wala mag lisensya nga gisgutan, wala po rehistro sa sakyanan nga gisgutan. Sige. Padayon ta sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon, paka paminawa apil ka matuoran ang kuna. Dunay wing van nga truck midilaab. Grabe no. Natumiagi ning semana. Tong diagi semana kini nga panghitabo sa Malay-Balay. Ano ka nasunog ni ba? Naug daw ang sa ka unit sa wing van. Dito niya nahitamos Purokdo, San Jose, Malay-Balay City sa miaging simana. Ang karga sa wing van, mga foam, dali, gilamoy kalayo kay mga foam may karga. Foam, no? Foam ang karga. Dali, nagilamoy kalayo kay sigaunon biya na pastilan. Hurot ang karga. Pero wala ang iyang makina. Wala ang makina, sa lubot lang nasunog. Pero apil na makina ani, kaya apil mang ilalom sa chassis. Pastilan. Wa pergi ka butyag kung usay hinungdan ani nga nasunog. Wa pergi klaro og unsay hinungdan sa pagkasunog sa maong wing van. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Padayon ta sa ato pagpanaguban dahil sa atong tulumanon, paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Dogang pang mga informasyon na atong tagas pagtagad din sa atong pagpanaguban sa tulumanon. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo,
mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! 14 pesos nga usbaw sa minimum wage ang gidemand sa mga labor sector sa miagi ning Mayo 1 katong Labor Day. Katong niaging Labor Day ba nga daghay nag rally di man gid mawa ning rally sa Labor Day. So mao ni ang ilagi demand 14 pesos nga dugang usbaw. Gamay ra ni mahatag ut tani sa kuan. Mahatag ut tani sa mga galon, gamay ra man ni. Sige. Suspitsado sa sunod-sunod nga pagpanuli sa Nazareth, Cagayan de Oro. Sa niya dakpan? Napodit tulis-tulis kaya pong karoon dito sa Cagayan de Oro. Bisag asa ni tulis-tulis karoon ba? Nadakpan. Suspect sa kiingong responsable sa sunod-sunod nga insidente sa pagpangawat Barangay Nazareth, Cagayan de Oro. Human gihimong operasyon sa kapulisan. Sumala sa kapulisan, misuway pa og ikyas ang suspect mo hinungdan nahitabo ang gidukdanay tamas ginawa. Tali sa mga otoridad og sa suspitsado. Malampuson nilang naapsan ang suspect og nadakpan. Sa pagrekisa din nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka kutsilyo og pakiti sa gituang Cebu. Niya na po lagi, no? Na po lagi na yun yung kuan. Basta gani, budangan na puno. Naagi Cebu makita ni Coach Bulsa. Naagi makita ka Cebu ni Coach Bulsa, na. Nanawagan karon Cagayan de Oro City Police Office sa tanang nahimong biktima sa tulis dito sa ilang lugar. Magpakita sa kapulisan. Sige. Cagayan de Oro ni, Cagayan de Oro. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Wala tayo igong oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw dito sa atong pagpanaguban sa Tulabanon. Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Chopper ta karon kay gipasyap pa namo ang sakyanan. Daghan na ba itong daot? Unya mahal na sang tubil. May na chopper kay napundo ang high octane ba? Sige. Kilo to. Tira. Bye-bye. Inyong nabati ang Tulumanon. Haka! Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Haka! Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.